Hello mga ka-legit Davercats! Isa na naman panibagong updates patungkol nga dito sa katatapos lang na live ng EAT ngayong August 25, 2023 kung saan talaga naman bumulagta na naman po ang kalaban ni Mayor Jose Manalo dahil po sa nangyari ngayong araw. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates, syempre po, nais ko po muna magpasalamat sa walang sawang pagsuporta po ninyo at panonood sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much, legit Davercats, na lagi kayo nandyan at nakasubaybay. At ngayong araw nga ay pag-usapan natin ang katatapos lang na live ngayong araw kung saan, ito po yung mga napapanood yung video clips na yan. Yan po yung isa sa mga dumalaw kay Mayor Jose Manalo. Sobrang fan na fan po siya, kaya dinalaw siya ng isa sa mga fan niya, no? At dahil dito, talaga namang pinag-usapan yung nangyari ngayong araw kasi hindi natin inaasahan na bibigyan ng mas maraming oras ngayon si Mayor Jose Manalo. Dahil, kumbaga parang tinanggal na nila or parang hindi na nila tinuloy yung wag kayong ganun oy ngayong Friday dahil mas pinahaba po nila yung oras due to public demand kasi marami kasi nagdi-demand at marami po nakaka-receive po ng mga comments sa comment section, sa mga DM po na sana raw bigyan ng mas mahabang oras at i-highlights nga itong si Mayor Jose Manalo sa EAT. Kaya ngayon ay bulagta ang pinantapat yung G sa Gedli kung saan sobrang sobrang lamya po talaga. Pag pinanood nyo po yung live nila, parang hindi ka talaga ma-excite, iikot ang puwet mo para po lumipat muli, bumalik dito sa EAT. Ba talaga yung vibe, ano? At alam natin na kapag po sugod ba yung mga kapatid na, buong sambayan ng Pilipino po ay nakasubaybay dito kay Mayor Jose Manalo. Kinatuwaan niya yung araw dahil yung bagong segment po nila inaabot po ng ilang minuto rin po yun 45 minutes sa kanya pa lang. Sobrang haba po nun At dahil dito binuhos na rin po ng EAT kasi sa may first gap, second gap sila. Bago pumasok ang sugod by mga kapatid, nagkamit po sila ng napakaraming commercial yung mga online viewers nga po natin, nagko-comment po sila sa comment section na kapag nanood daw kayo sa television, maiinip po kayo sa sobrang haba ng commercial. Pero yan po ay kinukonsider as a happy problem, di po ba? Kasi kahit naman talaga sino masaya na mas maraming ads, more revenue, more commercials na meron, more revenues na darating po sa kanila. Kaya naman sobrang dami po ng mga ads at napakaganda ng bago nilang segment na itanong mo kay Mayor. Yan. So kung saan pwede na kayo magtanong online, pwede kayo magpadala ng inyong tanong dun po sa official Instagram account ni Mayor Jose Manalo. Natuwa pa siya kasi kahapon po nung nakita po yan ni Tito Sen, ang kanyang followers 4 lang. Akala kasi ng tao hindi siya legit dahil nga may mayor na nakalagay. Pero legit po yun. Nung sinabi po, in-announce na po ni Tito Sen yung kanyang Instagram sa Baya Television, dumami po yung followers niya, nasa 7,000 followers. Hindi lang natin alam sa ngayon, baka mas dumami pa. Kasi napatunayang legit, na talagang masasabi natin na hindi na sayang yung oras natin sa panonood kay Mayor Jose Manalo ngayong araw dahil talagang na-serve niya yung kanyang purpose, and that is to give happiness and stress-free life sa lahat ng mga manonood ng EAT, no? At syempre ngayong araw nga ganun pa rin po yung sa kabila dito po sa Tip Bulagta, lalong bumulagta. Alam niyo po ba dati 800 plus po ang concurrent viewers po nila. Ngayon nangalahati 464 po ang kanilang live viewers kanina sa oras ng G sa Gedli nila. Tapos naka-costume pa rin tong si Buboy ng Sedi Prinsipe Dugyot nga daw ang tawag sa kanya. Pero hindi pa rin talaga hindi gumagana sa tao kahit anong gawin Kahit anong tumbling, minsan nga buwis buhay pa nga itong si Buboy dahil kung saan-saan umaakyat, 'di ba? Kung natatandaan ninyo, naging style din po ni Jose yan
Nung siya po ay Lola Tinidora pa, yun yung kanyang identity na mahilig siyang umakyat sa mga hagdan, sumasayaw, ganun. So, hindi nila makuha yung tamang panlasa na ibinibigay po katulad ng ginagawa ni Jose Manalo. Kaya, kahit anong pilit po nila, kahit ano po pong gawin nila, wala talaga as in. Yung viewers na nakukuha nila online, laylayan lang. Diba? Wala pa po sa 1/4 ng tunay na nanonood sa EAT during the Sugod Bahay, mga kapatid. Kaya naman, hanggang ngayon ay talagang namamayagpag at talagang durog na durog pa rin po itong si Isko Moreno. Ito yung moral lesson niya Kapag hindi mo talaga pwedeng pilitin ng tao no? Talagang ang tao ang lalapit sa'yo pag maganda yung ginawa mo. So, kaya naman narito naman ang ilan sa mga reaction po ninyo patungkol sa last update natin. Magre-react po tayo para at least maririnig po natin ang inyong mga reaction patungkol sa mga update sa binibigay natin sa inyo. So, narito naman ang komento mula sa unang Daver Cards natin na nagbigay ng kanyang opinion patungkol sa issue o sa update. Una, sabi ni Jerome Misa, lupit ni Mayor Jose, inspired niya mga Pinoy mag-TikTok sa jingle ni Mayor. Kasi kahapon po pinakita ko sa inyong iba't ibang mga entry ng mga Pinoy sa TikTok dahil nag-viral po yung kanyang jingle at ginawan po ng dance choreo at nagba-viral po siya sa dami ng mga entry na naglalabasan. So, dahil doon, talagang mas marami pa po ngayon. Ang dami. Sabi ni Willie Bet So, ang galing nila. More power, Daver Cards sa online live. Palang kitang-kita na yung ebidensya. Pero, may kita mo naman talaga yung totoo, yung current na nanonood. Alam niyo po, ganito yan. Kapag nakita nyo dumami yung manonood sa kabila, which means gumamit sila ng mga fake, fake robot po yun. Pwede kasing gawin yun Pag nagla-live ka, pararamihin mo yung mga nanonood through the technology. Pero siguro sa ngayon hindi pa nila nakikita yun o hindi pa nila nagagawa yun kasi bawal po yun sa social media dahil pwede pong i-cut anytime yung live kapag may ganun pong pangyayari. So as of now, nagtsatsaga muna sila sa 400, 800 na viewers. Ulysses Gupet also said wala talaga magagawa ang G sa Gedli kasi gaya-gaya lang sa Sugod Bahay kasi wala sana Yorme at Sedi para comedy sila. True. Walang K, sabi niya. Sina Yorme at Sedi parang comedy sila kasi yung comedy sa kanila parang pilit Hindi katulad dito kay Jose tsaka kay Wally. Natural comedians po talaga sila. Siyempre, ang pagiging comedian po, hindi po yan pinag-aaralan. Kumbaga, inborn po yan sa'yo. At mula nung nakilala natin, itong si Jose at si Wally, mga komedyante na po sila. Kaya talagang kuhang-kuha nila yung kalooban ng manonood. Sabi ni user, MX51H, director kasi ng Tape Bulaga si Moti, yung tomboy na nakasama dati nila Jowa pa sa Sugod Bahay. Kaya yung ideas kinagaya nila. Isip-isip naman ng iba. Ayun, kaya naman pala. Meron palang naiwan doon na yun ang nagiging basehan. Sabi ni Maria Teresa Romero, kita nyo si Jose pa lang yan Ano ang mga kalaban na noon time show? Ayun, totoo naman po Ma'am Shino. Ngun pa lang si Jose pa lang po yun. Pag pinagsama-sama po ang mga legit Daver Cards sa EAT, mas lalo pong wala silang binatbat at talagang bubulagta sila. Sabi ni Fallen Angel, ang nagsasabi lang ng all this sa mga TBJ ay mga talunan at inggit sa katawan. Ang alam, kahit ano pang gawin nilang panggagaya nila, di nila mapapantayan pagdating sa rating, ligwak pa rin sila sa tuwina. True! Kahit ano pong gawin, kahit anong tumbling, kahit anong buwis-buhay gawin nila, wala pa rin talaga. Na lang sila, yung self-proclaim na lang talaga sila na may nanonood daw sa kanila. In denial na sila dun sa katotohanan na talagang ang 100% support ay binibigay sa EAT. Kaya naman maraming salamat po sa inyong mga comment. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. And of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. At of course, i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.